Hello guys, good evening. Happy Saturday night and have a blessed day sa atin, no? Um, Share lang po tayo ulit ng konti. Pray lang tayo. Lord, thank you for this night. That you given me another day to share your word. Naway maunawaan namin lahat ng yung mga tinuturo at ibig niya sa aming buhay. Salamat Panginoon sa aking pag-umpisang ito. Okay. Today kasi actually kahapon pa ang feeling my feeling is feel blessed kasi God works for me. Excuse me. Kahapon nasira yung tricycle ko, so I posted it on the Facebook. So some angels come to me and sponsor my motor para magawa. Kaya blessed, na feeling blessed tayo at thank you sa inyo guys. Okay. December 12, 2023, sinasabi sa 2 Timothy 1 verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. You know? Ba, ang ganda, no? Who has saved us? Sino ba ang nag-save sa atin? Siyempre, si Yesu Cristo. Na tinubos tayo sa kasalanan ang kasalanang minana natin kaya Adan, no? Ngayon, sinasabi rito, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purposes and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Yun. Ay, yeah. World began, diba? Kumbaga tayo, hindi tayo sinusukat ng Panginoon kung anong status ng buhay natin, kung anong degree natin nakamit natin sa buhay or level ng buhay natin. Tinitignan tayo ng Diyos kung anong laki ng puso natin sa kapwa natin. I think that's one of the best thing that we need in ourselves, no? Yung be kindness, yung humility to one another, be patient, and to motivate those people who are in sin to be shared our thoughts about God's words, diba? Masarap magbigay kasiyahan, kagalakan at balita ng Diyos para sa kanila. So sana some people, I know naman lahat tayo may Diyos sa buhay natin. Naway mas lumago tayo, diba? Okay. Continuation lang tayo nung naraang pinapaliwanag natin tungkol sa pagyaman natin sa Panginoon. Ito. Nais ng Diyos na tayo ay maging mayaman tungo sa Kanya, diba? Dito, sa continuation natin, bakit maraming mga tao sa mundo ang naghahangad ng kayamanan at kadakalaan? Yun. Bakit nga ba? Kahit nung sinauna pa, diba, marami ng ganyan. Yung sa Israelita, marami na sa mga Bible verse. Maraming ganyang tao sa Bible din. So, ano ba ibig sabihin ng Diyos dito? Bakit maraming tao naghahangad sa mundo
Ay, bakit maraming tao sa mundo ang naghahangad ng kayamanan at kadakalaan? Unang-una, syempre, pag fame ka, mayaman ka, titingalain ka, Diyosin ka. Yun ang paniwala ng ibang tao sa kanilang ninanais at mga pasariling hangarin. So, yan ang hindi dapat. Yan ang, yan ang hindi dapat natin gawin. Ang isa lang Diyos natin at sasambahin niya na si Heso Kristo. Sabi rito sa isang halimbawa, sa talata 22 hanggang 23 ng Mateo. Itinuturo ng Panginoong Hesus sa atin na kung ang ating mata ay malinaw, ang ating buong katawan ay mapupuno ng liwanag. So, isang malinaw na mata. Ito ang topic na isang malinaw na mata. Sabi sa Mateo 6:22 hanggang 23, ang mata ang pinakatanglaw ng katawan, diba? Eye is the soul of our body. Tama ba yun? Yun. Pinakatanglaw, kumbaga, ang mata pangunahing nakikita sa ating pagkatao. Kaya't kung malusog ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Yun. So, ano ba yung kung malusog ang iyong mata at mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan? Pag-finish tayo. Subalit kung masama ang iyong mata, mapupuno ng kadiliman ang buong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, napakalaking kadiliman iyan. No, diba? Sabi, ang malinaw na mata ay maaari ding isalin sa malusog o nasa kondisyon. Sa dalawang talatang ito ay binibigyan din ng Panginoon Hesukristo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na espiritual na pagkaunawa ng tamang pananaw sa uri ng puso. Yun. Ang agad-agad na pagsasabi ng prinsipyo, ito matapos magsalita tungkol sa uri ng kayamanan, dapat pagtutuunan natin ang ating mga puso sa pagpapakita kung gaano kahalaga para sa atin na magkaroon ng wastong pagkaunawa at sa loobin tungkol sa pagiging mayaman. Kapag tayo ay may tamang pangunawang espiritual, at kapag ang ating puso ay nakaayon sa katotohanan, ay hindi tayo mabibitag sa pamalindang na kayamanang material. Sa halip ang ating puso ay may itutuon sa pagiging tunay na mayaman. Sa kasunod na talata ay tuturo sa atin ng Panginoong Kristo ang isa pang halagang prinsipyo o sa wastong pananaw sa material na kayamanan. So, diba? Yun, no? Ganda, no? Ang malinaw ay maaari ding isalin sa malusog. Sabihin yung malinaw ng mata, yung puso na nagpapakita ng kagandahang loob sa kapwa, na nagbibigay kagalakan, at mayroong malalim na spiritual na pag-unawa ng tamang pananaw sa kapwa. So, kasi marami sa atin ngayon nagnanais yumaman sa material na bagay, pero minsan nakakalimot sila na ang tunay na kayamanan ay hindi yung nabubulok o inaanay dito sa lupa. Mas meron pang magandang at mas mahalagang kayamanan na naghihintay sa atin kung tayo patuloy na maglilingkod at maging tapat sa Panginoon. Kung anong ninanais niya sa atin, dapat tayo sumunod.
ano ba nila nais sa atin? Siyempre, maging prosperous, maging masagana, o maging mabuting anak ng Diyos. Diba? Din lang kasimple. Pero si God, napaka-clear ng kanyang pag-ibig sa atin. He leave it as a free will. May free will tayo dahil kay God Hindi siya yung inuudyo ka. Kasi what you want to do, hindi si God nag-aano dyan, kundi ikaw sa sarili mo. Kaya, if you do something wrong, just turn back to God at yun, aantahin ka niya, tatanggapin ka niya. Walang dalawang pag-iisip, bumalik ka sa kanya, tatanggapin tayo ng Panginoon Diyos, ano man ang ating kamalian. Kailangan syempre, yung repentance, true heart, yung boldness natin sa sarili natin, to praise God, to devote in Him, diba? Kailangan maging tayong magpakumbaba dahil ang Diyos natin napakabuti talaga. Pasensya na kayo guys sa medyo, siyempre nagsisimula lang ako pero nais ko talaga itong gawin, kaya kahit pa paano nagpa-practice ako para masanay. Ayun, basta prinsipyo lang natin sa buhay, maging mabuting tao sa kapwa para mas kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Po. Okay, merong isang verse dito. It is a verse of the night. In the multitude of thoughts within me, thy comfort delight my soul. You know, in the multitude of my thoughts within me, thy comfort delight my soul. Sabihin, ano man ang iyong worries, ano man ang iyong pagsubok, circumstances na pinagdadaanan, just pray. At yan, pagdasal mo, pagsamasamahin mo lahat ng problema, pangangailangan mo, put them in a box of God. You know, diba? A box of God. Lahat, isulat mo siya, meditate mo siya sa sarili mo. Ano bang mali sa akin? Ano bang pagkukulang ko? Then write on a piece of paper, then put in a box of God. Over time and time, may mga bagay na may nais ko sabihin sa Panginoon. Ano yan, parang way of talking to God, diba? Para dyan, mas makaka-release ka ng worries, ng anxiety, ng depression. Siyempre, kailangan natin ng trust. Whatever you wish, whatever you ask, just trust in God. He works for you, He works for me, He works for us. Kasi God, He cares for me, He cares for you, He cares for us, diba? Ganyan kabuti ang Panginoon. Lahat tayo, pag tayo lumapit kay God, kay Jesus Christ, lahat tayo nire-renewed niyan. Nire-renewed. Ano man ang ating pagkakamali, circumstances sa mga nakaraan, ano man ang past natin, bumalik tayo sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng hope, joy, at isuko natin lahat sa Kanya. Di ba? Ganun lang. And God do the best for us. At tayo natin yung right time. God is always the right time for us. Meron man tayong pagkakamali, dinagdasal man tayo na hindi dumating. Huwag tayo malungkot. Wait our God's time for us. Diba? Good day, good night guys. Thank you for listening, and hopefully magsama tayo at mapanood pa ako. Simpleng sharing ko lang na medyo hindi ko pa gaano hindi pa ako sanay, pero in God's will, alam ko
mape-perfect ko to para ma-deliver ko ng maayos ang salita ng Panginoon para sa atin lahat, diba? Guys, thank you for watching and for listening. Let's pray. Lord, Heavenly Father, we come to you in our times of needs, asking that you open our eyes to your love and faithfulness. Help us to trust in you and surrender our struggle to you, so that our faith may grow. We pray in Jesus' name. Amen. Good night, guys. Thank you for watching.